Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mga kabunyog, mainit ang Abril 14, April 14 na hearing ng Justice Committee ng House of Representatives. Mainit 'yan. Ang dalawa sa mga sinubpina ng Justice Committee ay itong si Attorney Michael Powa at si Ramil Madriaga. Samantala, ipinasupina ng House Committee on Justice ang dating Chief of Staff at spokesman ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Powa na tatayuring legal counsel ng BICE sa impeachment complaint laban sa kanya. Nais ng komite na matanong si Powa tungkol sa confidential funds ng BICE. Tagapagsalita ni Duterte si Powa sa Office of the Vice President at nagsilbing Chief of Staff at spokesperson sa DepEd. Hindi sumipot si Duterte maging ang kanyang defense team sa pagsisimula ng pagdinig ng komite sa mga impeachment complaint ngayong araw. Nauna na silang nagpadala ng sulat para sabihing hindi sila dadalo dahil wala raw jurisdiction ng Kamara. Sa isang press conference ngayong hapon, sinabi naman ni Powa na handa siya humarap sa House Justice Committee pero kailangang pag-aralan ang nasa subpoena. In such capacity, he has very material and relevant information on how the confidential funds in the DepEd were used, and in particular, he had a direct role in the preparation of the accomplishment reports relating to the use of the DepEd confidential fund. I don't see any point in not appearing, so I will definitely abide by the subpoena, subject to, of course, titingnan natin kung anong laman. Pinapupunta rin sa pagdinig si Ramil Madriaga ang nagsabing dating bagman umano ni Duterte. Ipinasupina rin ng komite ang taga-Commission on Audit, mga dokumento kaugnay sa naging paggamit ng confidential funds ng BICE at kanyang SALED sa nakalipas na 18 taon. Ang dahilan bakit sinubpina yan, pangunahing issue na sinubpina yung dalawa na yan dahil sa issue ng confidential funds. Si Attorney Michael Powa ay mataas na opisyal ng Office of the Vice President at ng DepEd. Alam niya ang mga naging ng confidential funds ni Sara. At siya ang sinubpina para magpaliwanag tungkol sa nangyari sa confidential funds. Kaya ito mga kabunyog, malalaman natin kung sasagutin ba ni Michael Powa ang mga issue tungkol sa confidential funds. Ano kaya ang magiging paliwanag niya? O baka naman iiwasan niya o kung ano-ano namang palusot ang niya. Sasagutin niya ba ang issue ng confidential funds head-on? Ididipinsa niya ang tungkol dito o magpapalusot na naman siya na hindi niya sasagutin ang issue tungkol sa confidential funds? Pero sabi ni Attorney Powa, aattend daw siya. Hindi niya raw iiwasan yan. Kung makareceive daw siya ng subpoena, aattend daw siya. Kaya ito mga kabunyog, abangan natin. Abangan natin kung a-attend itong si Michael Powa at kung ano ang magiging sagot niya. Kasi ang rason bakit siya sinubpina tungkol sa issue ng confidential funds, pagpapaliwanagin siya bilang mataas na official ng Office of the Vice President at ng DepEd ni Sara Duterte. Ito namang si Madriaga, maraming nabanggit si Madriaga tungkol sa kanyang sinumpaang salaysay. Pero ang pinaka-importante doon, yung tungkol din sa confidential funds. Pero kung itong si Powa ay siyempre ipagtatanggol ang Vice Presidente sa issue ng confidential funds, itong si Madriaga, ang testimonya nito, na matapos ma-incash yung mga confidential funds, na-incash yung mga milyon-milyong cheque, binigay ng mga nag-incash na mga staff ng OBP at ng DepEd, binigay kay Cornel Achica o kaya kay Cornel Nolasco. At pagkatapos ma-incash nila Cornel Nolasco
Ayon kay Madriaga, tinawagan siya nila Nolasco, nila Chica. Pinadeliver sa kanya sa ah, iba-ibang mga tao. Dineliver niya umano ito doon sa isang mayor ng Laguna, dineliver niya rin ito sa isang comedy bar sa Tomas Morato, nandun si Attorney Reynold Monsayak. Hmm? Actually, si Attorney Michael Pua, si Attorney Reynold Monsayak, yan yung dalawang lawyers kasama sa 16 na lawyers o defense team ni Sara Duterte. Kini-question yan ng Kamara ng Justice Committee ng mga kongresista kasi hindi nga sila dapat isama sa legal team, sa defense team kasi nga posible silang ipatawag. Pero ang naging desisyon ng Kamara, tingnan muna. Kung halimbawang ipatawag sila tulad nito, ipinatawag na nga itong si Michael Pua, a-attend ba sila? Kung a-attend sila, baka naman i-invoke yung lawyer-client confidentiality. Ay pagka ganon, hindi papayag na ang Justice Committee na maging silang members ng defense team. Kasi ito ngang si Monsayak involved din eh. Sabi ni Madriaga, nung nag-deliver siya doon sa Tomas Morato sa isang comedy bar, nandun si Monsayak at sinabi sa kanyang dalhin na sa taas yung perang dala-dala niya. Kaya involved din si Monsayak. Kaya itong dalawa, si Pua at saka si Madriaga, tungkol sa confidential funds ang ano dito. Ang pagkakaiba lang nila, si Pua, didepensahan niya ang confidential funds. Ito naman si Madriaga, siya naman ang magsasabi na ang magsasalaysay na yung mga confidential funds na yon na ininkas ay tinurn over sa kanya ni Nolasco, ni Colonel Nolasco at ni Colonel La Chica at dineliver niya sa iba-ibang destinasyon. Ang isa pang dineliveran di umano ni Madriaga ay yung dun sa ombudsman. Dun sa ombudsman. Sa ombudsman, nandun yung attorney Ryan Kilala. Dun niya dineliver ito. Kinarga niya ito sa isang kotse na kinalaunan, yung kotse na yun ay na-identify na kay Attorney Ryan Kilala. Kaya ito mga kabunyog, magiging mainit talaga ang hearing sa April 14, sa Abril 14. Sa confidential funds kaagad ang mapag-uusapan, confidential funds kaagad. O kasi sa pitsa na yon, sinugpi na si Michael Pua, sinugpi na si Madriaga. Kaya kaabang-abang na yan. Kung wala lang itong Holy Week, sigurado sana tuloy-tuloy na yung hearing ng Justice Committee. Kaya lang siyempre kailangan ding magkaroon ng break nitong Holy Week. Pero pagkatapos ng Holy Week, ayan na, mainit na. Kaya nga sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, panahon na ng tag-init ay talagang magiging mainit ito. Ang init ng tag-init, kay Ombudsman Boying ang sinasabi niya, kakasuhan na yung mga big fish. Kaya abangan daw, magkaroon na talaga ng arestuhan na naman kapag nagkaso na sila sa mga big fish. O yun, kaya mainit ang tag-init. Pero ito rin, mainit din ang hearing sa Kamara dahil dito sa impeachment hearings. Lalo na simula na ng presentation ng mga ebidensya at mga testigo. At ang unang mga testigo na ipapatawag itong si Michael Pua at saka si Madriaga. Sinubpina na. Kahapon, naglabas na ng subpina ang Kamara. Kaya abangan natin ito mga kabunyog. Mainit ito, mainit ito. Sigurado gigisahin itong si Pua. Ewan lang natin kung baka naman paiwas-iwas ito. Si Madriaga naman, ang gigisa dyan, si Rufus Rodriguez. Makikita natin kung ito bang si Madriaga ay kaya niya bang sagutin ang mga cross-examination sa kanya ni Rufus Rodriguez? Yan, aabangan natin yan. Kaya, lagi lang kayong sumubaybay sa aking mga talakayan, mga kabunyog, mga kababayan. I-update ko kayo sa anumang kaganapan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.
bunyog, bunyog, halikan na kasama ka, bunyog, kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw, sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw, bunyog.